Pakulong nyo ako. Isyuhan nyo ako ng warrant of arrest. Isyuhan nyo ako. Huwag mo tayo mag-submit ng, ng counter affidavit. Ba't pa ako maniniwala dyan sa batas? Eh kayo nga ang putang ninyo, kayo, lagtaran ng ginagawa nyong violation ng batas, mga walang niya kayo, mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw, abusado kayo. Tapos, binabiolate yung konstitusyon, samantalang ako na nagsasalita para maituwid kayo, ako yung kakasuhan ninyo, tarantado, sedition, kulong nyo na ako. Mista, wag na tayo mag-submit ng wag na tayo mag-submit ng counter affidavit. Hayaan mo mag-issue sila ng warrant of arrest. Pagka-issue nila ng warrant of arrest, nandun ako, pupunta ako doon. Pupunta ako, paresto ako. Putragis kayo. Hayop kayo. Gusto nyo akong respetuhin yung batas ninyo? Eh, batas namin yan eh. Batas yan ng taong bayan. Kayo ang hindi rumerespeto. Inano nyo, sinira ninyo, binaboy ninyo eh. No? Hayop kayo. Tangina nyo. Tignan natin. Hindi ako basta-basta pwedeng takutin, mga gago kayo. Ha? Magpadala kayo ng dito, ng papatay sa akin. Magpadala kayo. Hayop kayo. Tarantado kayo, hayop kayo. Ay, nako. Pumanik lang ako para mag-birthday. Siguro hanggang hanggang Valentine's. Ay, kailan ba yung February Revolution? 22? O pwede, 15, 16. Baba ako ng 20. Tingnan ko, kung mag-rally pa yung mga tao. Kung mag-rally pa tao, kung wala, hindi na. Pagka nag-rally tao sa mga February Revolution na yan, na aagawin na naman sigurado ng Malacanang yung lugar, wala na kayong pagkakataon na mag-rally, mga kababayan. So ako, nakakulong na ako noon. Kasi kung kailan ba lumitaw yung asunto, yung kaso, so may 15 days ako, lumitaw yata ng 29, o 30 plus 14, o February 13, ganon. O may warrant of arrest ako. Pagka warrant of arrest ko, baba ako. No? Monitoring mo na lang, Bok. Ayoko na mag-submit ng affidavit na yan eh. Ani ko yun. Kung meron ng kagad desisyon na nag-aabang. Ha? What's the point? Ang nakakaasar kasi, sila, binabiolate yung konstitusyon natin na pagka lawak-lawak yung pinag-usapan namin ni Commander Metran, lawak-lawak ng mula umpisa hanggang sa ang daming violation sa konstitusyon. Ang daming violation. And here they are. Sila pa ngayon nagpapa-implement ng konstitusyon. Sila nagpapa-implement ng batas. Kaya nga, you have to end. Kayo lahat, you have to end. Nakakainis kayo. Bahala na taong bayan sa inyo. Bahala na langit sa inyo. As far as I'm concerned, ikulong nyo ako. Gusto nyo akong ikulong. Sino matakot sa inyo? Pero pagka umikot ang gulong, tagal naman ng mga kababayan natin mag-unite. Ay, siya nga pala. Okay. Napapansin ko kasi, nung nasa Manila ako, kwento-kwento, daming usapan, mga FGF commander, mga civilian, mga professional, mga matatalino. Meron din mga civilian na mga, ewan ko kung saan kumukuha ng utak yun eh. kulang sa, magmani nga kayo, kumain kayo ng maraming mani, food for the brain, no? Magmani kayo ng marami. Ang doon, maraming Pilipino nagsasalita, hindi man lang alam kung ano yung ganap na nangyayari. You see, this is all happening because you have a set of officials, government officials, who do not care about the people. But they pretend that they care about the people. Kunwari lang na we are going to help you sa health ninyo, sa pamumuhay ninyo, kaya may ayuda sa
sa ano nyo, daily life ninyo, we are interested. Pero kung titignan nyo on the overall, wala silang kapaki-paki. Kasi habang silang tumutulong, nagbubulsa sila, nagnanakaw din. Kaya nga, yun ang mali eh. So, nakakainis ba? Kung titignan ninyo, may mga issue na dumadating, pero nagsasucceed silang tabunan yung issue. So, yun yung obserbahan ninyo, no? Issue ng bangag, tinabunan nila ng mga hearing. Nung kay tag dito, Caselis, tsaka kay Lorraine Badoy. I love you, kay Lorraine Badoy, na nakulong sila. Tapos na sinundan ng mga EJK killing, na mga, nauna pa yung kay Pastor Kibuloy na mga hearing. Tinatakpan nila. Tapos, pumasok yung bago-bago pa sila yung sila Tulpo, doon sa hearing ng PCSO, pero biglang natigil, tumahimik. Ay, naku, meron doon na meron siguro doon nangyari, no? Ba't tumahimik na? Wala na eh. And then yung gold, walang investigasyon yung gold na yan, no? Walang investigasyon yung PhilHealth. Walang investigasyon yung flood control na panay, walang bakal ba? Walang bakal. Pero yung 125 million ni Inday Sara, may investigasyon. Dami kong gusto i-cover eh. Hayop ka, BBM. Hayop ka talaga. Kung titignan nyo talagang walang yayang tao eh. Kasi yung tatay niya, pinalibing ng Duterte. 5 presidente duman, hindi man lang nailibing yung tatay niya. Itong Digong, a strong man, a strong president who understands the situation, gusto niya mag-heal na lang tayo. Move forward. Bumayag yung matanda, ilibing yung tatay nito. Tapos, yung ikaw, Bongbong, pa-holding hands ka pa kay Inday Sara. Inday Sara, dapat alcohol mo na alcohol yung kamay mo eh. Puta, virus yan eh, virus. Bacteria, si BBM. Sipin mo, nag-holding hands pa. Kung makayakap ka, kung makadikit ka, kala mong linta ka, hinayupa ka. Tapos nun eh, bigla mong babanata ng 125 million. Planado eh. Planado. 11 days. Tapos yung tatay, pabanatan mo ng ICC. Planado. So ngayon, binabanatan nyo ng impeachment si Inday Sara. Mga walang niya kayo. Pero hindi nyo ina-address yung issue talaga. Yung bigas na pangako mo, hindi mo ina-address. Humawa ka kuno sa Department of Agriculture. Kaya mo pala hinawakan para ma-set up ninyo yung na yan, yung mga importation, yung smuggling. Ha? Sinet up nyo lang. Nalaman mo sa agency kung sino yung corrupt dyan, kung sino yung magago, kung sino yung mababait. Hayop kayo talaga, mawalang niya kayo. Tapos yung sinasabi ko noon sa vlog na Lord of the Rings, mag-iingat tayo kasi hindi pa na isasara yung AFP tsaka PNP. Pero nakuha rin yung AFP tsaka PNP. Kaya in action ang AFP tsaka PNP. Kaya yung mga tao ngayon, nawawala ng pag-asa na hindi kumikilos yung AFP tsaka PNP. Lagi sinasabi, apolitical at tsaka we will uphold the Constitution, we will follow the chain of command. Ha? How will you uphold the Constitution when kitang-kita ng mga mata ninyo at balita ninyo, nakikita na grabing nakawan. Grabing nakawan, ganun. Bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita. Tapos babanatan ako yung inciting to sedition. Imagine talaga yan, hanip talaga. Yun yung problema. You can violate the law at wanton speed, at wanton na ganong kalawak ang ninyong binabiolate kung ilang provisions ng Constitution ang binabiolate ninyo, pero
kami na nagsasalita lang para ituwid kayo, para ipadama sa inyo, uy, baguhin nyo naman yan. Meron ko sinabing 7 senaryo na ayaw ko ng RevGov, ayaw ko ng junta, ang gusto ko lang, ayusin nyo. Gusto ko sana, kung hindi nyo maayos, kung hindi nyo na maayos, palitan na lang ikaw ni Inday Sara. Kaya ako nagawa pa na, meron pa akong withdrawal of support, hoping na matauhan ka, pero hindi ka natauhan eh. So here you are, so brazen, na akala ninyo kontrolado nyo lahat. Mga kababayan, ang nangyayari kasi ganito eh. Meron tayong konstitusyon na sinusunod natin. Na lahat ng batas natin sumusunod sa konstitusyon natin. Na yung 3 branches of government natin supposedly sumusunod dapat sa konstitusyon. Kaya yung Korte Suprema kung nagde-decide yan, it's unconstitutional. Lagi yon ang konstitusyon ang binabasihan nila. The fundamental law of the land. Fundamental, basic law of the land. Now, ano meron yung konstitusyon? Bakit napakahalaga? Naging basihan ng lahat. Presidente na binoto, Vice President, Senator, Congress, sumusumpa that I will uphold the Constitution. AFP, PNP, sumusumpa. We will uphold the Constitution. Hanggang ngayon, salita nila, I will uphold the Constitution. Because the Constitution, yung Constitution natin, ang nag-e-embody ng ideals na gusto natin. Preamble, kitang-kita. We, the sovereign Filipino people. Inilagay yan natin dyan. Yung sino man yung mga gumawa ng Constitution, wala rin silang magagawa kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Majority of the people ni-ratify ang Constitution in 1987. Kaya nga naging 1987 Constitution. 1986, sinimulan na yan na pag-usapan. Tapos ni-ratify 1987. Kaya ang tawag 1987 Constitution. So, we, the sovereign Filipino people. And in all that preamble, no matter a play of words, no, mga salita na mga adjective na nilagay doon sa paragraph na yon na preamble, doon kumuha ng lakas yung lahat ng artikulo doon sa Constitution. Because yung ibang articles, sumusunod dun sa aspiration ng taong bayan. In order to establish a just and humane, society. Ay, nako. Na meron kang tinatawag pa, meron kang yung i-conserve nila yung ating mga resources. Ninanakaw ngayon eh. No? Nandoon sa preamble lahat. At lahat ng sumunod na article, sections, the Constitution, ay doon kumuha, doon humihigop, doon siya nagkaporma, doon kumuha ng molde, no? Doon sa preamble. Because the preamble is a summary of each and every Filipino's dreams, visions, aspirations about a country we call Philippines. Yun lang. Kahit nga yung, kumbaga sa amin, sa PMA, no? Meron kaming honor system. We, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Yun yung code na sinusundan namin. So, marami mang provisions, lahat ng provisions, doon sumusunod sa honor code. Yung mga provisions, honor system. So, paano pag may kadete na nag-violate? Sinasabi muna lahat ng violations. Ito violation, ito violation, ito violation. Sa academics, sa athletics, sa sa grading system, etc., etc., sa pag-handle sa plebo, yung interaction ng mga kadete, ito. Ito yung violations. Nakalista lahat. So wala kang kawala. Pag ikaw nag-violate kasi nandoon sa honor system. Nakalagay sa isang pamphlet.
Yung pamphlet na yon base do sa honor system. We the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate. Okay. So, pagka nagkaroon ka ng violation, nandoon din sa system kung paano magta-trial. Kung paano mo aasikasuhin yung isang violation, yung kaso. So, i-report ng isang kadete, pag-explainin siya, bago titignan ng honor committee representative who will be the investigating officer, and then they will decide kung idadrop yung case, pagsasabihin yung kadete, ipoprobation yung kadete, or they will elevate it to a trial. Balik tayo sa sistema ng Pilipinas. Ganon din eh. Ganon din. Meron tayong constitution. Yun yung sinusundan natin, yung preamble natin. Nandoon yung laman ng lahat ng gusto nating mangyari. Ngayon, kung kunyaring lahat nito, 3 branches of government define. Judiciary, legislative, tsaka executive. Nandyan lahat. Naka-define lahat yan. And it's supposed to be, lahat ng kilos nila is sang-ayon at aligned sa constitution natin. Naka-define. Any infraction, nag-violate ka na sa constitution. Any provision, like let's say, betrayal of public trust. How do you classify betrayal of public trust? Tapos yung denying due process. A person is assumed innocent until proven otherwise in a court of law. Nasa konstitusyon. No law shall be passed na ipapasa abridging the freedom of expression. Anong gagawin ngayon ng mga congressmen na patatawag in aid of legislation, mga bopol? In aid of legislation, what are you going to legislate? No law shall be passed abridging the freedom of expression.